Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Boys! At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat Kabayan TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kabayan TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kabayan TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Nagsabi po siya na ito pong... Ayon, yung boses na madidinig natin ngayon, walang iba kundi kay Sir Badong Arateles. Tuloy natin. Batas, no? Ito po si Coco Pimentel, hindi po pangkaraniwang abogado yan, ha? Yan po ay bar top notcher. Si Coco? Nung siya ay kumuha ng bar. Kaya po may bigat po. Ang sinasabi po niya, ang constitutional o labag sa batas. Ito pong ating... yan po ay hindi po makaduterte. Papaalala ko lang sa inyo, baka sabihin nyo, lahat na nagsasalita dito sa pamahalaan to ay maka-Duterte lang. Hindi po. Isa po yan sa mga tumitira sa mga Duterte, di ba, si Coco Pimentel. Pero ang sinabi niya po, labag po sa batas yung dadagdagan. Ganun po pala yun. Hindi naman natin alam yan, no? Labag po sa batas na dadagdagan yung budget na hinihingi ng presidente, no? Ay dadagdagan. Ang pwede po nilang gawin sa Kongreso, ayon kay Coco Pimentel, ay bawasan. Pero hindi po sila pwedeng magdagdag ng hinihinging budget ng presidente. Kaya po sinasabi niya, labag po sa saligang batas itong ginawa ng Kongreso na dinagdagan nila. Ito lang po yung hinihingi ng presidente, nagdagdag po yung Kongreso. Kasama na yung, siyempre, House of Representative yun. Yung Senado naman ngayon, wala naman say. Okay. At parang ang nangyari is, yun lang yung budget na hinihingi. Tapos, yung Kongreso medyo nagdagdag. Minedyo ko pa. Pero syempre, ang masarap naman kasi yan kung magdadagdag sila o hihingi ng budget. Mas maganda kasi dyan yung nakikita ng taong bayan. Kung saan talaga dinadala. Kasi kung nakikita ng taong bayan yan, is mas katanggap-tanggap. Walang masasabi sa kanila yung taong bayan kung yung budget may napupuntahan. Siyempre, karapatan ng taong bayan na malaman yan, makita, no? Kung saan napupunta yung budget dahil yung budget na yan ay nanggagaling din sa bulsa ng mga Pilipino. Na mga kababayan natin sa ating lahat. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng ganyang budget. Mga pondo, 'di ba? Hindi naman yan hindi naman galing sa kanila yan kundi galing talaga sa mga mamamayan. So, kung nakikita ng mamamayan, kung maganda ang pinupuntahan ng mga hinihinging budget na ganyan-ganyan, is wala kang maririnig. Pero kung hindi mo sasabihin kung saan, pero humihingi ka ng budget o tinataasan, is sigurado marami kang madidinig. Naprobahan po ito ng both houses. So, mananagot po sila. Kung pakikinggan natin si Coco Pimentel, ang problema nga natin lahat, kayo po nakakaalam sa batas. No? Kayo po nakakaalam sa batas. Kayo po marurunong sa batas. Bakit? Tapos senador po kayo. Bakit wala po kayong gawin? Bakit po wala kayong ginagawa? Kami po ba? Kami po maghahabla sa Supreme Court? Okay. Yan lang po ang question ko sa mga senador na kumu-question sa mga ginagawa, no? Yung mga senador na may tinututulan sa ginagawa ng kasalukuyang pwede pong bawasan yung hinihingi ng Pangulo, pwede pong bawasan pero hindi po pwedeng dagdagan. Pucha, parang ang nangyayari po ngayon, lahat ng gusto nila pwede. O ikalawa po, ito po kitang-kita na natin, no? Pinapasagot pa lang ng SMNI ng NTC sa mga supposedly allegedly ay mga paglabag nila, pinarusahan na. Saan ka nakakita? Only sa administrasyong ito nagaganap yan. At ang katwiran ng NTC, sabi ng may mga paglabag daw. Kung sigurado na yung Kongreso sa paglabag. Teka lang
Parang sinabi ni may mga paglabag daw. Parang wala sila sa kasiguraduhan na talagang may paglabag. Kung ano man yung paglabag na yon, siguro yung sinasabi nila yung kay FPRRD, ganyan, na tungkol doon sa mga salitang ginagawa ni FPRRD na hindi nila kinasasanayan. Kasi kung sanay talaga sila kay FPRRD, alam na nila yan. Kumbaga, common na. No? Ganyan na talaga yan eh. Di ba? Ganyan talaga magsalita. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga interesado yung mga kabataan, no, na panoorin kung saan nagsasalita si FPRRD sa SMNI. Totoo naman yun eh. Ang mga kabataan, mga bata, hindi interesado sa balita yan. No? Bilang mo lang dyan na nagkaka-interest sa mga balita dito sa nangyayari sa atin. Pero ang kalimitang nanonood dyan is yung mga matatanda. No, tayo mula sa edad na mga gantong mga 30s, 27, ganyan. Pataas. Ganun yan. Parang wala namang nilalabag yon kasi ganun lang naman ang talagang nanonood. No? At isa pa, yung palabas na yon kung saan nagsasalita si FPRRD is talagang madaling araw ipinapalabas. Na talagang wala ganong nanonood. At isa pa, wala akong makita talaga na paglabag dun eh. Di dapat kung talagang maraming nilabag si FPRRD sa ganon, sa MTRCB, sa MTC, NTC, is talagang dati pa ng presidente siya, talagang nakikita natin talaga. Talagang kung magmura talaga is wagas talaga. Ba't dun di nila ina-actionan dati? Tapos ngayon sabi nila kasi ganito. Parang mahirap yun. Nanggalan na nila yung prangkisa. Yung SMNI. Kaya nga hindi pagtatanggal ng prangkisa ang hiningi. Kaya nga ang hiningi ng Kongreso ay isuspend lang ng kasi habang iniimbestigahan pa rin ng kanila, iimbestigahan pa lang din kung dapat tanggalan. Nakita niyo po umiikot, no? Walang mapatunayan yung Kongreso na nilabag yung SMNI, kaya ipinasa sa NTC. Yung NTC naman ang tinuturo yung Kongreso. Kaya nila pinarusahan. No? Pinagpapaliwanag, sabay na yung parusa. Antindi, no? Yan po, matindi po. Exciting times. Tapos ang kinakatwiran nila, anong kasalanan? Sabi ng Kongreso, may nilabag daw eh. Nagpapasahan sila, tapos habang ang SMNI ay pinarusahan na, habang hindi pa nila matiyak kung ano yung mga alleged violations. Kahit po dating presidente. Ngayon, ito po, nagsasalita na po si Attorney Harry Roque, no? Kaya po bigla nagbago sa ICC. Yun na nga, paranoia yan. Tama kayo, paranoia po yan. Sabi naman ni Atty. Trixie, takot. No? Natatakot po sa mga ginagawa sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit po nakakatakot? Nakakatakot po kasi ang katotohanan. Yan po talaga. Ang katotohanan po ay nakakatakot. Totoo yan. Minsan ang katotohanan ayaw mong harapin. 'Di ba? Ayaw mong harapin yan. Lalo na kung may utang ka, no? Tapos alam mong malapit mo ng bayaran. Nakakatakot. Okay, balik po tayo rito sa kay Atty. Roque. Pinagpipilitan ko po. Tinatanggap ko yung pananaw nila eh. No? Maganda po yung pananaw ni Atty. Trixie dyan. Pinagpipilitan ko kasi yung pananaw ko na napakarami pong malalaking usapin sa Pilipinas para unahin tayo ng ICC. Di ba? Paulit-ulit po ako dyan. Di ba? Ang daming problema sa iba. Bakit tayo unahin ng ICC? Napakalaking, ang daming digmaan. Magmumukha po silang tanga. No? Pero ganun talaga eh. Ayon nga kay Atty. Trixie, walang performance. Wala pong performance ang ICC. Napahiyang-pahiya po sila sa ginawa po nila sa Russia. Naglabas po sila ng warrant of arrest. Hindi naman nila kayang arestuin si Putin. Binalikan sila ni Putin na naglabas ng warrant of arrest. Baka mauna pa silang maaresto ng mga Russians bago si Putin maaresto ng ICC. Ako gusto ko pa maaresto yan ng mga Russians eh. Kung totoo na yun nilabas ng mga Russians na pinapaaresto na yung mga taga-ICC, maganda po yan. Okay, balikan lang natin, no? Kinakailangan po nila mag-perform. Sabi nga ni Atty. Trixie, 20 years na sila, wala naman silang ginagawa. 20 years na, wala naman silang magandang accomplishment. Bakit sila bibigyan pa ng donasyon? Yan po yung problema kung yung budget mo nagmumula po sa mga bansa, no?
sa mga bansang kanluranin, sa mga bansang Europeans. No, kinakailangan mo silang i-please. At wala na pong magandang pagpi-please dito sa mga taga-Europe, kundi yung isang sikat na katulad ni Duterte na pinasikat na human rights violator ay mapakulong nila. Okay. Ayon po kay Attorney Harry Roque, sa kanyang source, sige nga, pakulong nyo nga si Roque. Ipatawag nyo nga si Roque sa Kongreso. Ayan may nadidinig na naman tayong source. Ang hirap talaga pag may source ka eh. Sigurado. Tignan natin. Ipatawag nyo nga si Roque sa Kongreso. Sinabi po ni Roque, may source siya. At mapagkakatiwala ang source. Hindi niya papangalanan. Sige nga po, hinahamon ko ang buong Congress. May source si Roque. Sinasabi niya na narito na, nag-iimbestiga ng ICC. Yun yung problema nyo eh. Yun sa tingin yung kakayanin nyo. Nagkamali pa po kayo ng kinaya-kaya. No? Pero hindi nyo po magagawa yan kay Attorney Roque na ipatawag sa Kongreso. O di ba si Attorney Harry Roque nagsabi na nung sa SMNI din. Sinabi niya na tama yung sinasabi ni Tatay Digong tungkol sa di ba siya nag-expose ng pumipirma lang, certification lang. SMNI niya sinabi yun. Nagtataka po ako. Bakit hindi nyo po pinatawag si Attorney Roque samantalang kay Attorney Roque namin yan narinig yung certification lang? Bakit kaya? Namimili po kayo ng papatawag? Makukontempt nyo kaya si Attorney Harry Roque? Katulad ng pag-contempt nyo kay Ka Eric? Okay. Abogado yan, hihirapin sila dyan. Balikan po natin yung tinatalakay po natin, no? Delikado po yan. Ayon po kay Attorney Harry Roque, ang nilalabag na po ng pagpapapasok ng ICC ay yun pong mismong soberenya natin. Nagpapapasok kayo nang hindi naman tayo sakop na ng ICC. Muli, sinabi po ni Attorney Harry Roque na wala na pong jurisdiction ng ICC sa atin since 2019. Wala na po silang jurisdiction. No? Kung wala na silang jurisdiction dito sa Pilipinas at pinapasok nyo, nilalabag nyo yung pagkakaroon natin ng soberenya. Oo. Hindi nilalabag ng pagpapapasok sa ICC yung ating kalayaan. Angal tayo ng angal dito sa China. Marapat na angalan yung China. Binobomba tayo eh. Para masabi nyo na hindi kami pro-China. Di ba? Kinukundin ako. Kinukundin ako ang ginawa ng China ng pambobomba. O sa mga kaalyado nyo. Sabihin nyo nga sa Makabayan Black na ikundin na rin nila yung mga ginagawa ng NPA. Yan po eh. Napakalinaw eh. Kaya kong ikundina yung ginawa ng China. Inaakusahan nyo kaming pro-China. Simple lang po para ma-disprove na hindi ako pro-China. Kinukundin ako yung pambobomba ng China ng tubig sa atin. Ito po hamon ko sa inyo. May kaalyado kayo, Makabayan Black. Pinakasikat si Franz Castro. Ikundinan nyo nga yung ginagawa ng NPA. Hindi nyo kaya, no? Hindi nyo kaya sabihin kay Castro, no? Takot kayo kay Castro? Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment na po kayo sa comment box. Ayan sus Mariosep, hindi pa rin matapos-tapos yan yung mga ICC na yan. Yung pagpapakulong kay Duterte, talagang hindi nila tinitigilan, Mariosep. Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.